Na ako, sasabihin ko sa inyo, kung marinig man ako ng kung sino man, talagang sasabihin ko na ang puso ko ay nasa inyo. Nga ba? Alam mo bang trabaho nila? Magbuwis ng buhay? Ay, pikon, definitely. Mga artista, napikon na sa mga buhaya, anak ng kagwang. Oh. Sino bang hindi mapipikon? Harap-harapan po tayong niluloko ng mga opisyal ng gobyerno under bangag admin. At ayan, ang sigaw, ngiwiim pa rin, anak ng kagwang. Ginagawa na ho tayong mga tanga, pero ang mga Pilipino, anong pizza na mga... naman talaga, oh. Kaya itong si Judy Ann Santos, hindi na po mapigilang maglabas ng kanyang damdamin. Na ayon sa kanya, pikon na umano siya dito sa mga kurakot sa panahon ni Bangag, anak ng kagwang. Oh. General Pokis, ito rin, pikon na rin po ito sa mga kawatan sa gobyerno. Nakahanap ng kakamping reporter tungkol sa kanilang ipinaglalaban na dapat wakasan na ang korupsyon sa bansang ito. Alam nyo ho, itong mga retired uniform personnel, kagaya nila ni General Pokis, tama po ang direksyon nila eh. Tama po ang kanilang mga ginagawa. Tama po ang kanilang mga sinisigaw. Dahil yung mga active militar, mga walang kwenta, anak ng kaguwang. Except sa mga kilala nating mga matitinong mga military. Yung mga nasa baba kasi sumusunod lang yan sa mga nasa taas nila eh. Lalo na itong si Browner, tinawagan lang ni Tambaluslos at Saldico, hayan. Ang loyalty, nasa kay Tambaluslos at nasa kay Saldico, anak ng kamuti. Sana yung mga ipinaglalaban ho ninyo. Oh, ito pa. Talagang mapipikon po tayo dito, hindi lang si Judy Ann Santos, hindi lang mga artista, hindi lang mga retired uniform personnel, kundi pati tayo. Pambihirang balita ho ito. Nakalimutan po natin yung Maharlika Investment Funds ng Marcos admin na ito'y ginawang urgent nga ho na batas para umano magkaroon ng Maharlika Investment Funds ang ating bansa. Aba nagagi, ito kumakalat ngayon na balita ng advisor ng naturang scam na gamit ang pira ay convicted scammer doon sa mutual funds sa Malaysia, parang kagaya rin ng Maharlika Investment Funds, anak ng kagwang. Sa bagay, no, kung gusto kang mang-scam, siyempre, maghanap ka ng mga advisor na talagang hustler sa panluloko at pang-i-scam. Grabe na to. Nakakainit, nakakapikon talaga sa sarap pagbabarangin itong mga animal. Ay, pero bago ang lahat, bago uminit at bago natin pag-uusapan itong katarantaduhan ng gobyernong Marcos, araw-araw po natin pag-usapan, huwag po tayong magsawa dito. Dahil yung mga mainstream media, pinipili yung balita, animal naman talaga, oh. Sa mga bagong pasok, pa-like muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Baka naman sa mga trolls, huwag kang mag-iya, isang pindot lang yan, anak ng kamote. Oh. Unahin po muna natin pag-usapan itong pikon din po ito eh, bago kay Judy Ann Santos. Pag-usapan muna natin ang nakakapikon at nakakabuwisit na ginagawa ng Marcos admin. Kagaya po itong uniform personnel, mga retired, kaya nila ni General Romeo Pukis, na tinakot po ng gobyernong Marcos na aalisan ng pensyon pag hindi tumigil sa kakaingay dyan sa social media tungkol sa paglaban sa mga kurakot. Hindi ko nga humaintindihan eh. Bakit ganyan? Ang stand ng mga militar na para bang pinapatahimik itong mga retired generals na ito para sa kanilang ipinaglalaban. Kung hindi nyo po kaya dyan, mga active militar, ang laban sa korupsyon, ipaubaya nyo na lang sa mga retiridong general. At sila na lang magsalita. Huwag nyo na lang takutin, anak ng kagwang. Kakampi po ito ng bayan. Pero, nakahanap po ng kakampi. Itong si General Pokis. Sinong kakampi? Ang tapang din eh. O ito, pakinggan po muna natin ang usapan nila. Narito po. Ngayon, pagka sinabing, pag ikaw ay magsapapahayag ng iyong damdamin, at sisilipan ka ng sandamakmak na butas sa para bang ikaw ay nagre-rebelde na, nakakatakot ito, General. Correct. Tama yun, ano? Kasi nga, itong ginagawa nila sa amin, mga isang, pinipigilan kami magpahayag. Wala naman kami pinakarelate na, batas, no? So, ito ay magbabackfire sa kanila yun. Magagalit yung mga, nagagalit na yung mga retirees. Marami kumatawag sa akin. Ganyan. Pero tayo naman ay, palaging sinasabi natin, maayos natin to ng, walang dadanak na dugo, na walang violence, na walang kahulukan. Okay, maganda yung sinabi dyan ni Romeo Pukis na kung pipigilan po sila ng Marcos admin magsalita, baka mag-argumentado pa, magbabackfire. Baka lalong magalit, no? Itong mga retiradong mga militar, dami pa naman yan, na mag-backfire sa kanila at marami na nga daw tumawag sa kanya. Siguro, yung mga tumatawag, nagbigay ng simpatiya at pinapalakas yung loob ni General Romeo Pukis kasi nga, siya ngayon yung pinupuntarya, lalo na yung spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, na tatanggalan di umano ng pensyon. 160,000 pa naman ang pensyon ni Romeo Pukis. Pero hindi nga maganda yan pag pinipigilan mo magsalita yung isang retiradong general dahil yung sentimento niya ay panigurado ay lalong tatapang yan. Kasi may mga paninindigan ng mga yan eh. May mga pinaglalaban, hindi ho po pwede pigilan kasi pag pinigilan yan parang
sasabog yan ng bulkan na napakalakas, sasabog sa mukha ni Baki. Kayo rin, di ba? Tuloy po natin, Oo. Pero, General, kasi baka ako naman partner sa kabilang dako naman, ay nag-aalala ako, baka pag tinanggalan ng mga ito ng pensyon dahil lamang sa pagiging vocal at pagbibigay ng kanilang naising mungkahi at siyempre pag nagbibigay ka ng mungkahi, hindi mo maiiwasang kalkalin ang ugat ng problema. Alam nga namang magbibigay ka ng mungkahi, General, hindi mo naman sasabihin ang ugat ng problema. Hindi Correct. tama yon. So, pag kinalkal mo ang ugat ng problema, marami kang masasabi na maaaring hindi pabor sa sistema. Paano yun? Baka maging tipping point ito ng ilang mga general, lalong magalit naman itong mga ito. Exactly. Hindi kaya naiisip kaya ito ng mga nagbabantang ganyan? Yun nga yung pagtanggal, very, very serious issue yan. Hindi ko na dapat gagawin yan, sinasabi ko na. It's earned yan na earned vested right. Karapatan yan, hindi yan pribileyo na binibigay sa amin mga retirees. Pinaghirapan namin bukod pawis sa yan. Buhay. Yung ginugol namin sa aming pag-service sa bayan. Earned, ano daw po yan? Earned service. Hindi nila pwede pakialaman yan. Kasi ito nga, sa nangyari yan, gusto nilang makontribute yung mga sundalo sa kanilang pensyon, tulad ng mga civilian. Gusto nilang, in effect, pawasan. Okay? Pero, ano yan, malaking effect yan dahil, vested right nga yun. Tapos, tulad yan, binabawasan, tapos dinadala pala. In fact, yung pension, yung military unidentified pension fund, binawasan nila yan Yung pala, nilagay sa mga insertions, ayan, kinura. Di ba? So talagang malaking bagay yan. Kapag ginawa nila uli yan, mag-aasa na itong mga umaalma itong mga retirees na ito. Kasi Hindi lang retirees, kundi pati mga active service. Sana yung mga Kailangan nila yun. Sana general din naman partner yung mga nagbabanta ng ganyan. Bago sila magsalita, pumunta sila sa mga emergency room ng government hospital. Matagal ko na sinasabi to general, mag-immerse kayo. Alam niyo po, mukhang talagang hindi nagbibiro itong si General Pukis sa kanilang ipinaglalaban. Pag nagkamali lang dito si Bongbong Marcos, di ba yung mga pensyon nila, binawasan na noon, di ba? So ngayon, ang issue na naman, mga retiradong opisyal, tatanggalan kasi nga nagsalita. Nagsalita na hindi nila nagustuhan, nagsalita dahil galit sa mga kurakot. Pag matuluyan yan, natanggalan nila, malamang sa malamang, tama yung sinasabi ni Romeo Pukis, mag-aaklas talaga ang mga retiradong opisyal. Hindi lang mga retirado, kundi damay-damay na yan, pati mga aktibo ng mga militar. At maulit-muli ang history na mayroong sinipang Marcos. Parang, ginusto lang ni Bongbong talaga ito. Ginulo lang ang taong bayan. Alam niyo po yung, parang anggol lang ni Bongbong Marcos dito. Umupo dyan sa Malacanang at naging presidente para guluhin lang ang buhay ng mga Pilipino. Mantakin mo, pati ba naman pensyon ng mga retiradong militar na pinaghirapan nila yan, buhay kapalit, papakialaman ng mga hinayupak na yan, anak ng kagwang. Binawasan na nga yung pensyon nila, nilagay sa mga insertion para mga kurakot. Tapos ito, gaguhin pa talaga, takutin ka pa. Karapatan naman talaga ng mga Pilipino. Sino bang si Raulo ngayon na hindi magagalit sa malawakang korupsyon under Marcos admin, anak ng kagwang, napakamanid naman ng Pilipinong yan. Meron siguro hindi galit, itong mga supporter si Bongbong Marcos, pero pride na lang yan. Hindi na yan na totoong parang ipinaglalaban nila. Wala na, pride na lang yan. Marami ng galit ngayon yan, tunay. Kaya yung galit ng mamamayang Pilipino, alam niyo po ba, pag nasindihan ng todo ho ito, dito sa mga retired uniform personnel, tama yung sinasabi ni Romeo Pukis, baka makaklas. Yung mga retirado. Tuloy natin mga kabistak. Tingnan ninyo ang kalagayan. Matulog kayo ng maghapot magdamag doon sa binabaha sa Bulacan. Correct. At tingnan ninyo yung gabi at araw ng mga nakatira doon sa dalisdis ng mga tinapalan lamang na putik na tinapalan ng Sa semento. Bulacan, matindi ang Hindi ba? baha yan dahil malapit sa Sierra Madre. Tapos Kasi- may 600 na mga flood control projects, hindi pala alam ng governor. Di ba? Ghost projects? Yung mga Kanya naman, engineer, di pa WH. Paano ba naman yan? kanya ako, general ako bagay, talagang ang aking puso ay nasa, ang akin ay ako sasabihin ko sa inyo, kung marinig man ako ng kung sino man, talagang sasabihin ko na ang puso ko ay nasa inyo. Ang paninindigan ko ay kasama ninyo. Sa larangan at sa abot ng aking makakaya. Kahiman, kung ano man ang kahinatnan pagkat ito lagi ko sinasabi general, kung hindi tayo magsasalita, bababuyin tayo. Kung hindi tayo magsasalita, mananatili tayo maralita. So, Tama yun. Papayag na lang ba tayo na gano'n? Makikita natin, wala man lang tayo magagawa. Hindi na magsalita man lang na gano'n. so general, Palakpakan natin si Sir. Buti pa tong mga reporter na to, DZRH. Ang tapang nila, Harapang sinabi na, kahit anong mangyari, yung suporta niya, nasa kay General Romeo Pukis. Sana marami pa pong tumulad sa iyo, Sir, kasi karamihan ng mga reporter, karamihan ng mga journalist, bayad. Binabayaran ni Bangag, binabayaran ni Tambaluslos, ni Palaka, para hindi magsalita at hindi mag-criticize sa kanila pag mayroong nakikitang kababalagan itong sa gobyernong Marcos. Kaya tayong mga Pilipino, hindi po pwede, tama yung sinasabi ni General Romeo Pukis, na manahimik man lang, kahit man lang magsalita, kahit man lang ilabas mo yung inyong damdamin. Kagaya ni Judy Al Santos, maya pag-usapan din natin, na ikaw pikon ka na, ikaw galit ka na hindi mo na gusto itong ginagawa ng gobyerno, mantakin mo ang daming ghost projects,
na mismo si Bongbong Marcos. Sinabi niya may ghost projects. Isipin mo yung napakaraming flood control na binanggit niya, wala palang mga tapos animal, puro mga multo. Isipin niyo ho yun. Grabe naman, napakamanid na ng Pilipino pag hindi niyo pa rin maintindihan kung ano na po ang pinanggagawa ng gobyernong ito sa atin. Papayagan na lang ba natin, anak ng kamote? Ako nga ho'y natutuwa na lumabas itong si Romeo Puques. Akala ko nga hanggang social media lang yan Hanggang post lang yan. So ngayon gumawa na ho talaga sila ng grupo United Filipino na yan. Basta, may grupo na tumutulig sa korupsyon ng gobyernong Marcos. Goods po ito. Ako kahit man ako, sir, yung suporta ko nasa kay Romeo Puques, alam po natin na tama yung direksyon, tama yung ginagawa ng mga retiradong general na ho ito. Walang mali dito. Walang kasalanan. Itong magpahayag ka ng damdamin mo na galit ka sa mga kurakot na sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung si Bongbong Marcos, lantad ng pangungurakot niya, lantad ng ginagawang panggagago sa taong bayan, hindi ba tayo magsalita? Kahit man lang mag-ingay ka man lang. Kahit lang maglabas ka ng inyong damdamin, bawal pala yun kasi tatakutin ka, anak ng kaguwang naman. Nasa demokrasya tayo. Tuloy po, sir. Tuloy pa rin ang inyong pong magiging protesta. Opo. Tuloy-tuloy pa rin po kami. May mga cycling rallies, mga pocket areas, manliit, ganyan. Tapos nag-ikot kami sa mga estudyante na, yan. Kasi dapat nga, tulad kita mo naman sa ibang bansa, yung mga DNC, yung mga kabataan ang nangunguna. Pero kami dito, parang kami pa mga retired, gusto nga sa amin ipasa sa mga kabataan dito. Oo. Kaya yan, Dapat po, sa mga schools. dapat po nagtutura na po kayo, Hindi bale, nagbabakasyon, nagpapahinga. sa dako para ho'y maiintindihan ng mga kababayan natin kung bakit ganito kaalab ang ating mga puso. Ito'y para sa kanila. Hindi ito, kagaya ninyo, pwede na nga kayo magpakuya-kuya-kuy, mag-fishing, mag-golf. Fishing, golf, social. Pero bakit ninyo sinusuong Yan, mag-alaga ng mga po. Pero bakit niyo sinusuong pa ang komplikadong bagay? Ito'y dahil sa mga future generation. Anak at apo natin na nakasalalay dito Correct. Pag laging ganito ang sistema, kawaawa naman sila. Baka dumating ang punto na wala nang lalaban para sa kanila, kawaawa naman ang mga bata. Ito Tama yun. hindi na ito usapin kung sino ang kung kanino ka, kung anong kulay mo. Ito yung usapin na ng future generation, ng ating mga apo at anak. Tama ka dyan, sir. Alam niyo po, meron namang ginsin na lumalaban. Ang problema nga yung mga sinamahan nila ay mga komunistang grupo. Agree ako sa iyo, sir, wala nang kulay-kulay dito. Kasi ang pinaglalaban na natin dito is ang future ng bawat Pilipino. Ako po ay nakiusap sa mga estudyante, sa mga eskwelahan, na sumasama sa mga komunistang grupo, itigil nyo yan. Talagang wala ho tayong patutunguhan dyan. Tumigil po kayo sa kakasama sa Kabataan Party List. Akbayan, anak ng kagwang. Wala yan. Walang mangyayari sa atin. Sa mga universities, school and universities, mga college, dito po kayo sa grupo ni General Romeo Puques. Ito para sa bayan. Ex-general ho yan Huwag po kayo doon sumama. Sa mga komunistang nanggugulo lang din, sumasakay sa issue ng korupsyon. Mali yung kanilang direksyon, mali yung kanilang sinisigaw. Hindi po nila tinutumbok ang totoong mastermind sa korupsyon patungkol sa flood control. Flood control pa lang yan marami pong lumalabas ngayon na issue. Kagaya itong Maharlika investment scam na ito, putang ina, nakalimutan na ng taong bayan. Bilyones ang pundo dito Mamaya pag-usapan natin. Ito yung dapat. Mga kabataan, ipakita nyo na tunay tayo na pag-asa ng bayan. Sumama kayo sa mga samahan na may direksyon. Sumama kayo sa grupo na totoong nagmamahal sa bayan. Huwag po kayo sumama dyan sa mga grupo na yan na tuturuan kayo mamundok. Putang ina, daming lamok doon. Uso ng dinggi ngayon. Bahala kayo sa buhay. Sana man lang, mapukaw ho ang inyong mga damdamin. Imulat yung mga mata nyo. Huwag po kayong maniwala dyan sa mga ideolohiya na yan. Na mga kabataan, Party List, akbayan. Wala akong future dyan. Animal, ang future dyan, mamundok kayo. Kahirap-hirap, pahawakin kayo ng garan. Tapos magka-encounter kayo sa militar, patay kayo dyan. Tapos ang buhay ninyo. Dito kayo, in-encourage ko po kayo. Sumama po kayo sa advokasya ni General Romeo Puques. Tuloy po natin. Na tayong mga magulang ang kakailangan lumaban para sa kanila. Correct. General, salamat po sa inyo. Sumasaludo ako sa inyo. Thank you po, Maraming General. salamat, Henry and Karen. Tuloy lang natin. Filipino. Thank you. Si retired Air Force Major General Romeo Puques. Kasi yun partner kasi yung mga bata, yung mga future generations, yung mga anak ko, magiging apo ko. Correct. Pag hindi mo inilaban ngayon yan, darating ang panahon ilulubog ng sistemang bulok ang kanilang buhay at kabukayan sa bansang ito. Pag ngayon pa lamang hindi na tayo nagsama-sama, ito po ito. Hindi tayo naghahangad at nagsasabi ng anumang pag-aaklas. Ang sinasabi natin kagaya ni General Puques, aba naman ay makaramdaman naman kayo. Correct. Makati Business Club and all and hindi lang sila nagsasabi na nasaan ba? Wala pa kami nakikita ni isang partner na sisintensyahan. Sasabihin siguro may due process partner Kailangan ng further May due investigation. process, Kailangan airtight partner. Magkano ba ang pinag-uusapan nating intelligence fund ng Office of the President? Nasaan ang pondo ng intelligence community na kung tutuusin partner sa laki ng pondo, kaya nga may intelligence community, napakalaki ng kayang gawin yan partner para mangalap ng mga ebidensya at malaman ng katotohanan kung sino ang mga magnanakaw. Plus pa yung ICI na yan. Hanggang ngayon wala pa. Ilang araw na, 80 dias na yata ang pinag-uusapan natin ba? Kaya sana naman ay makaramdam kayo. Sapagkat hindi namin kasalanan. Hindi kasalanan ng bayan kung talagang magalit ang tao. Sapagkat pinag-uusapan natin dito, buwis namin Correct. Hindi naman ito galing, hindi naman ito pera ninyo, buwis itong pinagpagura namin.
Ay, baka umimik pa ang partner ko yung kanyang 26% eh. Ayoko nang kalkalin eh. Kasi nakakasama sa damdamin. Di ba? Ayan, maraming salamat, sir. At least nakahanap po si General Romeo Poques ng kakampi. Hindi lang rin si Romeo Poques ang nakahanap ng kakampi. Pati po tayo dito. Maganda yung mga ganitong paninindigan eh. Lalo na yung mga taxpayer, lalo na mga artista. Sana rin kayong mga artista, piliin nyo rin po yung grupo na sasamahan ninyo. Kasi oras na magkamali ho kayo dyan, maliligaw lang po kayo sa landas. At maliligaw lang po kayo sa tamang direksyon ay pinaglalaban. Tama ho, hindi naman ho natin sinabi na mag-aplas tayo. Hindi naman natin sinabi na magurumentado tayo, patalsikin si Bongbong. Ang point lang naman natin dito, sumigaw ho tayo. Magingay po tayo at pag nasa kalsada kayo, piliin nyo samahan ho ninyo. Wag po natin samahan yung mga komunista, nang gugulo lang yan eh. Lalo na mga artista, mamaya, saka natin na pag-usapan si Judean Santos kasi yan eh, sikat yan sa dulo na natin pang pinali. Alam mo, walang masama sa mga sinisigaw ng mga retired uniform personnel na dapat tayo mga Pilipino ay kampihan natin sila. Palakasin pa natin ang loob nila. Kayong mga kabataan, dito tayo sumama. Kasi kung itong mga tumanahimik, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Saan tayo sasama ng pakikipaglaban? Hindi po pwede sasama tayo dito sa mga komunistang grupo na dekada na ho, alam na ho natin, itong sistema nilang ideolohiya ay hindi po yan nakakatulong sa bansang ito. Patuloy lamang nililinlang kayo, lalo na dyan sa mga college and universities. Sana man lang ho, magising na kayo dyan. Na itong grupo ng kabataan, akbayan, yan ay pangluloko lamang. Ito lamang ay pangdadivert sa tunay na isyu at kung sino yung totoong may kasalanan. Isipin mo, na-impluwensyahan talaga ang mga kabataan ng mga komunista. Anong sigaw nila? Mga kurakot, ikulong. O bakit sinong ikukulong? Wala man kayong pinangalanan. Ipangalanan nyo, si Martin Romualdez, Saldico, at Bongbong Marcos yan yung dapat ikulong. Ito na po yung tinutumbok natin eh. Wala na pong iba. Kaya wag nating lukuhin ang ating mga sarili sa tunay na mga ipinaglalaban ho natin. Kagaya ho nito. Itong mga general na ito. Yan yung legit na sinisigaw nila, tinutumbok nila kung sino ho ang mastermind dito. Na dapat suportahan natin. Wag natin batikusin. Palakasin natin ang loob nila. Kaya ito na, meron pang isang kakampi. Si General Romeo Poques. Maraming salamat sa iyo, Sir DGRH. Thank you so much sa inyo. Ito. Magagaya itong mga netizen na ito, pinapalakas yung loob ng mga retired uniform personnel. Kagaya ni Romeo Poques. Pakinggan natin si ate. So maingay na usap-usapan ngayon yung ginawang pananakot or pagbibigay babala ng administrasyon ni Bangag sa ating mga ex-men in uniform na kung hindi sila mananahimik, tatanggalan sila ng pension. My gosh, nagba. Nagba talaga. Alam mo bang trabaho nila? Magbuwis ng buhay. Proteksyonan ang Pilipino at ang bayan. Correct. Mas swerte nga sila eh. Natapos ang tungkulin nila ng buhay pa. Eksakto. Kaya nga nandun na sila sa stage ngayon na dahil retired na sila, ina-enjoy naman nila ang buhay nila. Okay, ang nalalabing oras nila kasama yung pamilya nila na medyo napabayaan nila dahil nga syempre priority nila ang bayan. Correct ka, madam. Tapos ngayon, dahil hindi nila nagugustuhan ang ginagawang pamamalakad ng pamahalaan dahil sobra naman ang corruption dito. Alam natin lahat yan. Kahit nga sa ibang bansa, alam yan eh. Diba? Dahil hindi nila nagugustuhan, hindi sila pwedeng umimik. Dahil pag umimik sila, tatanggalan sila ng pension. Ang tatapang ng mga yan. Protector yan ng bayan. Tapos katakutin nyo lang. Ano ba tingin nyo sa kanila, mga walang balls? Tatakutin nyo, sige, subukan nyo umimik. Subukan nyo sumali sa mga rally na yan, mawala kayo ng pension. My God. Igalang din naman yung mga ex-men in uniform natin. Hindi naman basta-basta yung ginawa nilang pagsisilbi sa bayan. Grabe namang kayupan tong administrasyon na ito. Napakawalang utang na loob nyo sa ating mga ex-men in uniform. Correct. Kaya na yan, hindi mo alam baka yung mga iba dyan, mga nagsilbi pa sa tatay mo. Tama. Anyway, sabi naman nila, parang titingnan pa lang o pag-aaralan. Kaya lang, di ba, bakit kailangan isang bulat yun na sa sambayanan? Ano, para bigyan sila ng warning? Yan ang way yun to silence them? Yan ang hirap eh. Di ba lagi sinasabi ng Ibangag na handa doon siya makinig sa daing ng taong bayan? Eh, bakit yan yung ginagawa nyo? Yung unang yung ginawa yan kay Vice President, di ba? Nung hindi niya naman sigmurang sumama sa inyo, ginipit nyo yung opisina ng Vice President. Correct. Pagkatapos, pati si President Duterte nadamay na. Yung mga kapatid, pinuntirya mo din. Yung mga kaalyado, pinuntirya nyo din. Kahit nga yung mga vloggers na pumupuna sa administrasyon, di ba, ginipit nyo rin? Correct. Hinaras nyo din, pinatawag nyo pa sa Tricom. Tinawag nyo fake news. Samantalang ang daming BBM supporters din na sobrang magpakalat ng fake news sa mga Duterte. Hindi nyo naman pinatawag. Tapos ngayon ito, yung ating mga ex-men in uniform. Takutin. Wala pa silang karapatan na maglabas din o mag-express ng kanilang damdamin tungkol dito sa issue ng sobrang laganap na korupsyon sa Pilipinas. Correct. Pilipino din sila. Huwag nyo naman silang ganyanin. Igalang nyo naman yung ating mga ex-men in uniform. Dahil yung trabahong ginawa nila para sa bayan, hindi naman ito matutumbasan talaga na kahit anong halaga. Correct. Yung pension nila, deserve nila yan. Pinaghirapan nila yan. Buwis buhay ang naging trabaho nila. Maswerte nga sila eh. Dahil natapos ang tungkulin nila, nabuhay pa rin sila. Correct. Kaya yung i-enjoy nila kung ano man ang karapatang matanggap nila mula sa pagsisilbi na pantayan na ginawa nila. Ayop talaga itong bangag na to. Ayop talaga itong bangag na to. Yan po ay si Aluna Vlog sa FB. Pwede nyo po yan i-follow. Tingnan nyo. Tragis na ngiwi, matalino pa to kay Claire Castro. Pinaghirapan nila yan. Buwis buhay. Halos lahat ng kalahati yata ng buhay nila
ay hindi kasama yung kanilang pamilya para lang magserbisyo sa bayan. Tapos yung sukli mo bangag ka? Hayop ka daw. Tanggalan mo ng pensyon, anak ng kwago. Kailangan nga, mahalin nyo pa, dagdagan nyo pa eh. Dagdagan nyo pa yung kanilang pensyon, imbis na bawasan, anak ng kamote. Imbis na takutin ninyo na, tanggalan namin kayo ng pensyon. Mahalin nyo, dagdagan nyo na lang ho. Yung mga ninakaw ninyo sa insertion, ibalik nyo na lang ho. Dapat ganun, hindi yung takutin mo, kasi nagsalita against sa inyo. Ganito talaga ang utak ng gobyernong Marcos. Alam mo, yung utak ngayon ni Bongbong, utak ni ano yan eh. Utak ni Lisa at utak ni Tambaluslos. Kaya ganun kagalit sa mga Duterte, ganun kagalit kay Inday Sara. Alam ko yung talagang nasaktan sila nun. Nung sinabi ni former President Duterte na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Tapos medyo naghahalakakan si Inday Sara at si Amy Marcos. Alam ko, doon talaga sila nasaktan. Kaya ngayon, nag-all out ang kanilang demunyuhan. Kahit may mga utang na loob, hindi na nila iniisip yun. Kaya, pag ikaw, supporter ka ni Bongbong Marcos, mahiya ka. Mahiya ka sa pinanggagawa ng sinusuportahan mo. Halatang tinarantahan at ginagago na ho tayo eh. Pero ikaw na supporter, tanga ka pa rin. Kagaya itong spokesperson na si Claire Castro. Nakala mo naman, yung mga pinagsasabi ay tama. Walang tama sa sinasabi mo, Claire Castro, kundi ikaw may tamang jutak mo. Ang sabi ni Claire Castro noon? Wala daw ugali, parang hindi daw kinakampihan, wala sa ugali ni Bongbong Marcos, yung sumasama sa mga kurakot, ganun ba? Hindi rin pinampalampas ni Aluna Vlog. At least ang mga DDS, ang mga kakampi natin, mga magaganda't gwapo, hindi gagaya ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ng Ngagba, kung hindi bungal, ngiwi. Kung hindi ngiwi yung mga supporters, budlat. Mga budlat yung mga mata rin ng kanilang mga amo, anak ng kamote. Pakinggan muli natin, isa pang kasaltada kay Miss Aluna Vlog. Pakifollow po ninyo yan, nasa FB po siya. Narito banat, madam. Naka naman ito kumari ko, humirit na naman. Wala daw sa dugo ni Bangag na kumampi sa mga magnanakaw ng pondo ng bayan. Kumari, nakalimutan mo na ba? Anak yan ang pinakamagnanakaw na politiko sa buong mundo. Nasa Guinness Book of Record yan. Correct! Anong sinasabi mong wala sa dugo niyang kumampi sa mga magnanakaw ng pondo ng bayan? Yung tatay nga niya mismo, ang magnanakaw ng pondo ng bayan noong panahon niya. Correct! May record yan. Nasa Guinness Book of Record yan, hindi pa nga napapalitan eh. Pero sa palagi ko malapit na. Kasi di ba itong si Dayo nyo, parang hindi rin naman nagpapatalo. Huwag kayong magulat, kung isang araw, ang tatay ni Bangag ay mawala na sa listahan ng most corrupt sa buong mundo dahil papalitan niya na ito. Mabreak naman. Nakadiri itong kumari ko. Tigilan mo yung kakabudol. Isa ka pa eh. Talay mo hinihingi ng budget ng PCO ha? 2.8 billion? Ang ina mo, daig mo pa si VP Sara, ang Vice President. Napamura na. Wala pang 1 billion. Tapos tinapyasan pa. Tapos ikaw ang kapal ng mukha mo. Wala man bang ginagawa kundi mag-chismis, manira, mag-fake news, magbayad ng mga trolls. Ang ina mo, gusto mo, ano pa, times 3? Times 3 ang pondo na hinihingi mo. Kapal talaga ng mukha mo. Kakapal mo yan eh. Sa singit at sa tumbong ni BBM, kaya ganyan kakapal mukha niyan eh. Ayan, ang tinutukoy niyang kumari, si Claire Castro. Sinabi kasi ni Claire, wala daw sa dugo ni BBM kumampi sa mga magnanakaw ng pundo ng bayan, anak ng kagwang. Saan bang planeta ay pinanganak to si Claire Castro? Parang kagigising lang eh. Puta, dati, grabe makabati ko sa Auntie Claire ha, ngayon. Himod puwet ha. Feeling talaga malinis si Bongbong Marcos, nasa dugo nilang magnanakaw, anak ng kagwang. Tama si Mami. Nasa Guinness Book of Record ang kanilang mga pagnanakaw. Na ngayon wala na ma'am, na-break na talaga ni Ngiwem. Trilyonis na ngayon, dati bilyonis lang eh. Ngayon trilyon na oh. Ang kinukurakot sa kaban ng bayan, anak ng kagwang ka Claire Castro. Kaya galit siguro, ang mga artista din galit na galit dito kay Claire Castro. Pero bago natin pag-usapan yung galit ng mga artista, pag-usapan din natin, yung ikakagalit din natin, anak ng kagwang. Palakpakan natin si Miss Aluna Vlog. Galing ng mga banat, sapul na sapul eh. Nasaktan dito ang mga bubunistang, tanganistang, loyalista din Ngagba, mga hinayupak. O ito mga kabisdak, no? Marami na ho tayong pinapalampas ng mga kabulastugan, ng mga kagaguhan, katarantaduhan sa atin ng gobyernong Marcos. Na tayo naman, animal, anak ng kamuti, anak ng kagwang ha. Tatanga natin, no? Ay, pala tayo sama, sila lang. Ang tatangan nyo, no? Hindi kayo matitino, ha? Tatanga ng mga bubunisang, tanganisang, loyalista ni Ngagba. Ngiwiin pa rin forever, ngiwiin. Uy, galing ha. Magkano kaya yung binabayad ng PCO sa mga trolls? Bilyon yung pondo, anak ng kagwang, 2 billion eh. Mas malaki pa sa Inday Sara. Si Inday Sara yata, 700 million na sila. Bilyon ha. Hindi sila binoto ng taong bayan, anak ng kagwang, oh. O ito lalo po tayong manggagalaiti sa galit. Dahil itong Maharlika Investment Funds, mukhang naitsapwera na, hindi na pag-usapan eh. Naalala po natin yung utor ng Maharlika Investment Funds na yan, ay itong si Sandro Marcos. Sila magpinsan, Martin Romualdez, urgent ni Bongbong Marcos. At ito, si Palaka ang may utak ng lahat ng ito, anak ng kamuti. Oh. Ilang bilyonis ba? Yung pundo dyan. Nasaan na kumita na ba yan? Inubos na ho ninyo sa pamamasyal. Ilang bilyon na ba yan? 1 trilyon na ba pundo dyan? Kailangan ninyo magpaliwanag sa taong bayan, nasaan po yung pira niyan. Yung pira ng Maharlika Investment Funds na yan, galing pa naman yan sa mga DSIS,
pensioner, SSS. Oh my gulay. Sinusugal ho ninyo yung pira ng taong bayan na walang kasiguraduhang manalo. Sa bagay, sugal na eh. Sabi nga ho ni Tatay Digong po sa malversation of public funds. Yung ginagawa ho ng Marcos na ito. Narap-harapang ginagago, kinukuha yung salapi ng mga miyembro ng SSS, GSIS para isugal. Na ngayon nasa na? Nasaan yung opisina nila? Alam mo yung opisina ng Maharlika Investment Scam na yan? Nasa tabi ng opisina ni Baki, anak ng kagwang. Binabantayan yung pera nila. Hindi pala pera nila, pera natin kung paano nila ubusin. Ngayon, kumakalat sa social media na yung advisor ng Maharlika Investment Scam na yan, anak ng kagwang, nakakagalit talaga. Kaya tama lang din ang damdamin talaga ni Judy Ann Santos. Nakakagalit. Nakakabuisit. Siguro mga nanonood sa akin, imbis na magalit, tumatawa. Dala lang muna natin sa tawa, ma'am. Kahit galit tayo, wag masyadong high blood kasi baka takita tayo sa puso, matutuwa yung mga hinayupak. Ang mga didiis! Galit na, natake sa puso. Ayan, nag-live, natake. Anak ng kamuti. Kaya, tayong mga nanonood dyan, mga nanay natin dyan, chill lang, ako lang magalit. Basta tawa lang kayo. Nakakapikon nga. Dahil nga, sabi ko putang ina, nakalimutan na yung Maharlika Investment Funds na yun, na ito, na ginawang urgent ni Bongbong Marcos, pinagmalaki sa suna, naalala ho ninyo. Siya talagang pinagpilitan, ang daming kumontra dyan eh. Kasi nga itong Maharlika Investment Scam na yan, kagaya yan ng mutual funds din sa Malaysia, na nalugi. At nakulong nga ho, yung presidente doon. At malaman natin ngayon, umiikot sa social media, talagang nakakapikon. No? Na yung advisor pala ng Maharlika Investment Funds ay animal convicted scammer. Patay tayo dyan. Ito yung sinasabi ho natin eh. Ito yung balitang kumakalat from Malaysian. Ano yan? Basta MDB to Maharlika convicted fraudster reportedly advising Maharlika Investment Fund, anak ng kagwak. Scammer? Advisor? Convicted? Criminal? Advisor? Putang inang iwiim. Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni ngagba, ano na? Ano ni? Oh my gulay. Sa politiko yan, na-report ha. Payag lang tayo. Come on, mga artista, gumising mga kabataan. Mga nasa universities, colleges. Sama pa kayo sa mga kabataan party list na hindi alam ang pinaglalaban. Anak ng kamuti, dito tayo. Kay Romeo Pokes. Ito yung pinag-uusapan dapat natin din ito eh. Tandaan po ninyo, sino yung author niyan? Maharlika Investment Scam na yan. Si Sandro Marcos. Romualdez, pamilya nila. Sila. Ang utang yan si Palaka. At ginawang urgent ni Bongbong Marcos. At naging batas. Ngayon walang report sa atin. Nasaan yung pira dito? Bilyonis ito. Kinukuha sa miyembro ng GSIS at SSS. O, di ba ho? Ang galing nila, no? Pira rin po yan ng mga retired uniform personnel. Kagaya ni General Pukis. Pira ho rin ninyo yan. Sa SSS, mga private employees. Magna-voluntaryo sa SSS. Tayo, pira natin yan. Ngayon, malaman mo na yung kinuhang advisor ng mga animal ay convicted fraudster. Na doon na naluging mutual funds doon sa Malaysia. Na yun ang bunga ng pagkakulong ng kanilang presidente. Tapos tayo malaman natin, nandito sa Pilipinas, advisor sa Maharlika Investment Scam, anak ng kagwang animal talaga naman. Talagang tama si si Judy Ann Santos, mapipikon ka talaga. Kaya kayo dyan, mga nanay, chill lang. Ako lang magalit. Palakpak na lang kayo sa akin. yung puso. Talagang mapipikon ka. Ito, itinanggi ng mga buhaya, hindi daw eh. Kunyari pa kayo mga hinayupa kayo, Martin Romualdez, pang buhayang-buhaya. Anak ng kagwang. Ito, pakinggan natin. False, baseless, and damaging allegations. Yan ang reaksyon ng Malacanang sa balitang advisor umano ng Maharlika Investment Fund, ang kontrobersyal na si Patrick Mahoney. Siya ang convicted financier sa multi-billion corruption scandal sa Malaysia. Putsaki na, multi-million scandal sa Malaysia. Anong apelyido? Patrick Mahoney. Putang ina. Pangalan pa lang, bantot ng apelyido ha. Mahoney. Sa Bisaya man yan, Mahoney. Maho manday. Nagabudol, di ba? Maho man eh. Putang ina, namamaho, convicted pala. Wala nang Pilipinas, talagang mapipikon talagang Pilipino dito kay Bangag. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Ikaw ang bibig ng Malacanang sa umiikot na investigative report tungkol sa Maharlika Investment Fund, ang sovereign wealth fund ng Pilipinas na naisabatas sa ilalim ni former House Speaker Martin Romualdez at certified as urgent ng kanyang pinsan na si President Bongbong Marcos noong 2023. Ayon sa Sarawak Report, isang network na itinatag ni journalist and activist Claire Rue Castle-Brown na siya ring naglabas ng isa sa pinakamalaking corruption scandals, ang 1MDB o One Malaysia Development Berhad, isang state fund gaya ng Maharlika. Kinuha umano na advisor ng Maharlika Investment Fund ang businessman na si Patrick Mahoney. Bukod sa fraud conviction nito bilang parte ng 1MDB scandal sa Malaysia, konektado din si Mahoney sa yumaong bilyonaryo na si Roberto Ongpin, ang dating Minister of Industry, Trade and Investment ni former dictator Marcos Sr. Ang sa source ng Billionaire News Channel, maging si Romualdez, ilag kay Mahoney. Pero may katotohanan daw na labas-pasok sa Pilipinas ang convicted businessman. Anak ng kaguwang, sa panahon pala rin ni Marcos, may koneksyon pala tong mga hinayupak na ito sa pang-i-scam. Konektado, anak ng kaguwang, advisor, labas-pasok sa Pilipinas, bakit siya nandito? Kasi nga, sa Maharlika Investment Scam, patay kang bata ka. Ubos ang pera natin. Natanungin natin ang palasyo kung kumonsulta ba sa foreign advisors ang Maharlika Corporation. Una-una po, hindi po natin masasagot kung ano po ang kaugnayan ni Congressman Romualdez. Ang masasagot lamang po natin kung ano po ang sinabi ng MIC. Hindi nagbigay ng sariling pahayag ang Malacanang, pero sinigundahan nito ang MIC na walang katotohanan ang mga paratang ng nasabing investigative report. These reports contain false, baseless, and damaging allegations suggesting that an individual named Patrick Mahoney serves as an advisor, consultant, or affiliate of MIC. MIC categorically denies these claims and clarifies that Mr. Mahoney has not been and has never been engaged by MIC in any capacity. Ayon din kay Romualdez, ni minsan ay hindi niya nakausap si Mahoney at walang basihan ng mga alegasyong ito. Sa Government Corporation Information Sheet ng MIC, may naitala itong 2.68 billion peso profit para sa taong 2024 at may 127.2 billion pesos na total assets. Utsang ina, meron daw na nita asset, nasa aunit? Kita, may kita na, nasan yung kita, anak ng kagwang? Ito, liabilities and equity, meron daw? Baka puro liabilities lang, anak ng kagwang, 127 billion? Tinarantado tayo dito, Matatandaan Teka lang ulit. billion pesos. Net income loss after tax to 2,679. Patay na yung pira dyan, yung daming pira dyan. Alam ko 700 billion yun Yan na lang natira. Anak ng kagwang naman. So profit para sa taong 2024 at may 127.2 billion pesos. 127 billion pesos total liabilities and equity. Ito, mas marami pang utang. Anong mangyayari dito? Bagsak. Animal naman talaga. Total assets. Matatanda ang kinundina ang pag-certify as urgent ng Maharlika Investment Fund noong bill pa lang ito dahil sa ilalim ng konstitusyon, pinapabilis lang ang legislative process kung may public calamity o emergency na dapat tugunan. Nasa na? Yung emergency na dapat tugunan. Nakatulong ba yung Maharlika Investment Scam yan? Hindi. Lindol, sino namimigay ng relief goods? Puta yan, Inseminay Foundation. Nasaan yung Maharlika Investment Scam? Anak ng kagwang, niloloko ang Pilipino dito harap-harapan. Sa totoo lang, dapat magalit talaga dito ang taong bayan sa ginagawa ng mga kurakot. Grabe tinatanggi nila na hindi daw. Yan ang advisor nila. Alam nyo ang mga kawatan, hindi talaga umaamin yan. Lalo na yan si Martin Romualdez. Sarap to, isus ko. Sindihan nyo na ho ng kandila yan. Tapos sabay dasalan. Kawatan yan, sinungaling yung buhaya na yan Talagang scammer. Mga lahing scammer, mga Romualdez, mga Marcos. Pahirap sa bayan, tapos ang tao, hindi pa rin pumapalag. Bago si Jody Ann Santos, ito, tingnan mo. Isa pa. Mantakin mo ginawa ni Martin Romualdez sa kanyang mga ari-arian doon sa Amerika. Ito, palabas natin to. Okay naman yung balita nito. Galing sa Rappler, pero totoo naman itong ni-report ng Rappler. Matagal na po nating alam ito. Pinasiwalat na to ng mga vlogger. Pakinggan lang natin, Former House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez transferred a Massachusetts property worth $2.24 million or 130.5 million pesos to a Fraternity Brothers Corporation for just $1. Anak ng kamote, Mga property niya sa Massachusetts. Ano man, Massachusetts? Transfer lang niya sa kanyang kabro. Nang magkano? $1, anak ng multimillion dollar ang alaga. Kasi nga, malapit na silang makulong. Unti na lang, anak ng kamote, kumbaga dinadivest na yung kayamanan. Binibigay na sa ibang pangalan. U.S. government records list the 2.5-hectare estate in Dover, Massachusetts under the full name of the House Speaker since 1988. On July 1, 2025, Romualdez signed a quitclaim deed transferring ownership to a corporation named AMMY Incorporated for only $1. Delaware state records show the company was formed as a foreign corporation only on June 20, 2024, with a certain Andrew Casino listed as president. Casino, a fraternity brother of Romualdez in Upsilon Sigma Phi, sits on the board of directors of Benguet Corporation owned by the Romualdez family. US-based realtors and lawyers say a quitclaim deed is not unusual as it is a legal means of transferring property. But what makes Romualdez's transaction stand out is a multi-million-dollar estate being turned over to a corporation for practically no payment at all. The US-based lawyer tells Rappler the transaction could count as a, quote, fraudulent conveyance because it may be used to hide assets from creditors. Rappler reached out to Romualdez and Casino via various channels for comment but has yet to receive a response. Putang kababalagan ni Martin Romualdez ginagawa sa bayan, sobra-sobra na talaga, Pera natin yan.
yung mga ari-arian nila sa Amerika na dinadivest na nila ngayon kung kaninong pangalan para hindi pag nagilty sila, pag natulan, para hindi ma-freeze yung mga assets nila. Mahilig talaga sila magnakaw. Yan, pamilyang Marcos Romualdez. History na ho nila yan. Ewan ko ba bakit hindi natuto ang mga Pilipino. Alam nyo po, wala nang kulay-kulay dito na ipinaglalaban natin laban sa korupsyon. Artista ka man, politiko ka man, negosyante ka man, ordinaryong tao ka man, political blogger ka man, sports personality ka man, isa dapat yung sigaw natin labanan ng korupsyon. Walang kulay-kulay Kaya sana wag tayo maniwala dito sa mga komunista, aktivista, kabataan, party list, kasi nililigaw lang tayo sa totoong mastermind. Tingnan mo, pakawala na naman nila si Trillanes. Nililigaw lang tayo yung galit ng taong bayan, hindi na ito mapigilan. Lalo na itong mga artista, kagaya ni Judy Ann Santos. Talagang mapipikon ka sa mga drama ng gobyernong ito, sa mga pautot ng gobyernong ito. Ang tanga mong Pilipino ka kung hindi ka mapikon, gaya ng sentimento ng mga artista ni Judy Ann Santos. Talagang nakakapikon, nakakabuisit. Napakamanid naman natin, kung ayaw pa rin natin pumalag sa nga pinanggagawa ng mga hinayupak na ito. Anak, kagwang talaga naman, Manhid na tayo, tol. Grabing pulburo na talaga yan, ha? Pakinggan natin, hindi lang po si Judy Ann Santos ang nagalit at napikon dito sa korupsyon under Marcos admin. Marami pong artista. Hinggan natin, Honest kami kung magbayad ng taxes. Kung saan-saan na lang napupunta yung mga pinaghirapan namin. May pikon, definitely. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng taxi. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materyales. Correct. Tutuusin, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino. Kung kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno, ang gobyerno po ay Pilipinas para sa Pilipino. Ang batas natin maganda, pero the implementation hindi maganda. Ang nakukulong yung mga maliit na tao. Tama ka dyan, Manong Chabit. Talagang nakakapikon. Alam nyo po, naintindihan ko po yung damdamin ng mga artistang ito. Kristen Reyes, Judy Ann Santos, saka yung isa. Kasi ang mga artista, talagang legit yan mga yan. Nagbabayad sila ng tax. Stricto yung BIR dyan sa kanila. Kaya kung ano yung kita nila, matik yan, nabubuwisan. Kaso nga lang, nakakalungkot, malaman-laman nila na yung kanilang mga taxes ay napupunta lang sa mga buhaya sa gobyernong ito. Anong sabi ni Judy Ann Santos? Nakakapikon talaga. Nakakapikon talaga, oo Malaman-laman mo yung mga tax na pinagbabayad mo, napunta sa mga bulsa ng mga buhaya, may proyekto, hindi pa tinapos, tama yan si Judy Ann. May proyekto na, pati hindi na lang tapusin. Total, pinatungan mo ng napakamahal na presyo. Bakit tayo patapusin? Ito nga yung tinatawag na harap-harapan tayong ginagago ng mga nasa gobyerno. Yan ang maliwanag dyan. Bakit nagkaganito ang bayan natin? Bakit pumapayag lang tayo na tuluyang tarantaduhin at gagaguhin ng mga nakaupo sa gobyerno? Kaya kayong mga artista, piliin nyo sa samahan ninyo. Piliin nyo po kung saan kayo pupunta. Kasi pag nagkamali kayo, magkaiba yung direksyon natin. Kaya kailangan tayong samahan natin itong grupo ni Romeo Poque. Sana mga artista, magbigay kayo ng suporta dito kay Romeo Poque. Sila po yung tamang lumalaban. Mga militar yan retired general Huwag na po tayo sumama doon kailang saan-saan. Para yung pagiging pikon ninyo sa mga kurakot, ay makaganti man lang kayo, makaganti man lang tayo. Na dapat parusahan ang mga animal na ito. O bakit? Ano bang gagawin natin sa kurakot? Ay, ang yakapin natin, anak ng kamote. Magalit tayo, mapikon tayo. Ito yung tinatawag na freedom of expression. Karapatan natin yan. Putangin, hindi tayo manhid. Kung mga manid ang mga bubunistang, tangkanistang, loyalista ni Ngagba, wag tayo tumulad sa kanila. Bakit nagkaganito ang bayan? Dahil sa isang tao na nangarap magiging prime minister, na gustong ipa-impeach si Vice President Inday Sara, na hindi nga po pwedeng ma-impeach. Binusalan lahat ng mga kongresista. Kaya ang premyo, puro mga insertion. Tingnan mo, pakinggan natin itong si Toby Tiangco. Ito yun talagang dahilan. Sa programa ng Billionario News Channel na Politico Talks, kinuwento ni Representative Toby Tiangco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan? In-FLR nyo. May mga namuhunan na dyan. Mga advance, malalim yung implikasyon na may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko noon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? Ibig sabihin, next. Nung hindi na ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Na ipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Ayun! Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nakatutok na si PBBM nung sinabi ni PBBM na hindi niya rin alam yan dahil hindi yan ang usapan. Walang ganyang usapan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan. Nang mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Ito yun dahilan, Miss Judy Ann Santos. Kaya sobrang daming korupsyon, sobrang daming ghost project, sobrang daming insertion dahil dyan sa ginawa ni Martin Romualdez na grabe ang kanyang
pangarap na maging Prime Minister, kaya ang resulta, tayong mga Pilipino nagsasuffer. Kanyang ambisyon na maging Presidente, Prime Minister, anak ng kagwang, limas ang kaba ng bayan. Kaya wag po tayong pumayag na itong mga hinayupak na ito ay magtagumpay sa kanilang pagnanakaw. Dapat managot at dapat makulong. Gawin nating Presidente, si Vice President Inday Sara Duterte, nang tayo'y makatakas na sa mga hinayupak na yan. Bisdak Pilipinas, God first.